nandito po pala tayo mga kaamag dahil nanguha tayo ng daw ng saging. Imimix natin doon sa gagawin nating substrate ng spoon ng volva. Tara, samahan niyo muna ako. Ayan. Ayan. Dito nga kahit ito yung yung nakaupak yung gilid ng saging, yung dried na, pwede yan, basta wag lang yung nasa lupa, wag lang yung nasa lupa dahil ang chance po ng contamination ay malaki. Posible po kayong tubuan ng cuprinos pagka yung nakalaylay na sa lupa. Kung nakalaylay man, halimbawa yung ganitong dahon nakalaylay na, tanggalin niyo po yan yung banda dyan, pwede yan sa itaas, pwedeng ganun yung gawin nyo. Ganyan, nakalaylay. Ayan. Ingat lang sa ahas, baka yung mahawakan nyo nakalambitin pala na ahas. Ayan, marami oh. Ito yung dahon, kukunin natin yan. Papaluan natin. Parang maambon ah. Ito po yung lugar ko para makita nyo. 1, 2, 3. Woo! Para yan sa sa substrate, planting spoon ng Volvariella. Pwedeng ganyan lahat, pwedeng ganyan puro yung daon ng saging, pero mas advisable po na may halong sawdust. Mamaya papakita ko po sa inyo pati yung ratio. Yan. Ito po yung naka-stack natin na sawdust. Matagal na po itong stock. Ibig sabihin is pre-composted na siya. Kaya pag inhalo po natin ito, kahit 4 days to 5 days lang, pwede na magbaging pagka ganitong pre-composted na. Kasi habang naulanan at naarawan, nako-compost po siya. Kaya maganda po pagka mayroon kayong sawdust, hayaan nyo lang po na maulanan at maarawan para ma-pre-compost. Para pagdating ng composting nyo, kung gusto nyo nang haluin, hindi na kayo mag-aantay pa ng 21 days. Kahit 1 week lang pwede na. Yan po yung isang tip po mga kaamag. Lalagay po natin sa sako para matansya natin. Lalagay tayo ng 1:3.
Ayun po mga kaamag, mula kanina galing tayo mag-bagging, tsaka minarapat ko po dito mag-discuss sa inyo kaysa dun sa pinagtatrabahuan ko kanina, dahil nga po maingay dun, kaya dito tayo mag-discussion. Marahil po ay ang iba ay nagtataka kung bakit medyo mahaba yung natin, yung episode natin na to na pagtatanim. Yun nga po yung sabi ko sa comment, ay gusto ko pong ituro sa inyo yung step by step, hindi po yung shortcut. Nga po, hindi po yung shortcut yung itinuturo natin para sulit po yung pag-google nyo sa oras sa panonood. Hindi yung may nakita lang kayo tapos akala nyo ay yun na yun talaga. Ito po sa atin, hindi naman po sa pagmamalaki, ay itinuturo ko po sa inyo kung ano po talaga yung yung step by step na paggawa ng binhi ng kabuti. Actually, halimbawa, meron din nagko-comment po kasi na mas maganda daw yung yung nakita nila na diretso kaagad na tinataniman, yung ibig sabihin po yung ganito. Ito. Tinataniman kaagad ng binhi or ng tissue galing sa or direct mismo. Yun po ay depende po yun sa diskarte ninyo. Kung gusto niyo pong sundin yun, kumbaga kayong bahala doon. Pero ang itinuturo ko po, may dahilan po ako kung bakit ko po itinuturo yung gayon. Bakit? Kasi po iba-iba po ang iba-iba po, kaya ko po minarapat na discuss sa inyo to, dahil iba-iba po may iba-ibang dahilan kung bakit, or hindi ko masyadong maano yung word. Ibig ko pong sabihin yung FO, or actually sa term na yan ay sa Pilipinas lang yata ginagamit, parang sa ibang bansa ay international standard ay wala pong FO. Or ano po yung ibig sabihin ng FO? Yung F is stands for filial, and F1 naman is filial 1, filial 2, and so on and so forth. F1, F2, F3, F4 kung mayroon pa. Pero yun po yung i-discuss ko sa inyo ngayon. Bakit? Ang FO po, yun po yung sa term natin sa Pilipinas, yun po ay yung yung direct culture, o kaya yung PDA, yung gulaman na kung alam nyo po yun, yung PDA, lalagyan ng direct tissue ng mushroom, yun po yung FO. O kaya naman yung ganito, yung unang ipinakita ko po sa inyo na video, yung part 1, yung inilagay natin dito yung inalagay po natin dito na direct din, FO din po ang tawag niyan. Kumbaga yung FO ito na, itra-transfer naman natin into F1. Kumbaga yun na yung magiging first generation. Pag ito i-transfer natin sa ganito, kumbaga nandito na siya. Pag napuno na to ng amag, yun na po yung F1 or first generation. Ngayon ito, pwede rin tong i-transfer nyo po ito sa grain to grain. Kumbaga, kung F0 ito or FO, pag i-transfer into grains, magiging F1 din. Kumbaga, parehas din na grain na ganito. Kung hindi nyo po alam, mayroon po akong video na yung pagta-transfer ng grain to grain. Kung gusto nyo itong F0 gawin F1 sa grains din, maganda din po yun. Tapos yung F1 ilalagay na po dito, itatanim na dito. Ang labas na po nito is F2. Yun na po yung itatanim. Ngayon, bakit maraming pasikot-sikot? Bakit hindi na lang bakit na lang hindi diretso, gaya nga ng sabi ng iba na may nag-comment na mas maganda yung yung taniman na lang dito, diretso na tanim pag napuno ito. Yun nga po sabi ko, sa diskarte po yun ng wala po akong pakialam doon. Kung gusto nyo po
o kung gusto ng ibang nagtuturo, diskarte po nila yon, at diskarte ko rin po kung paano ko ituro. Ngayon, may dahilan po noon kung bakit ko po inuturo ng ganito. Kasi nga po, iba-iba ang katangian ng bawat generation. Yung F0 or FO, yung F1 pag transfer na, F1 at saka F2, iba-ibang dahilan po nun. Ngayon, bakit po? Ang F0, ang katangian po nun, maganda siya i-transfer into F1 para paramihin. Kasi nga po, i-clone natin ngayon. I-clone natin ang sa amag kasi walang bunga gaya ng walang seed o walang binhi na totally na gaya ng mga puno ng kahoy na pag kinain mo yung bunga meron ng binhi. Pagdating sa amag, i-clone po kasi natin yon, gaya nga po nung trina-transfer natin into tissue, pinaparami yung amag, cloning po ang tawag nun. Yun nga po, pag naging yung F0 naka-design po yun, pwede naman itanim F0, F1, F2, F3 kung gusto nyo pa. Lahat po yun pwedeng itanim. Kaya lang may kanya-kanya silang katangian. Ganito po yun. Ang F0 or FO pwedeng itanim, kaya lang hindi masyadong aggressive yung amag niya. Magtataka kayo, medyo hindi masyadong mabilis tumubo. Yung F1 naman, pag i-transfer na yung F0 into F1, yun po yung aggressive yung amag, mabilis tumubo. Ngayon, ano naman yung katangian ng F2? Ang F2 halos magparehas din ng katangian ng F1, aggressive din yung pero base po sa experience ng karamihan, base po sa experience ng mga napagtanungan ko ng mga master na ay maganda daw para sa kanila. Maganda yung F2 na itanim dahil bukod sa aggressive yung amag, mas madami kong mamunga. Yun po yung nila yun po yung karamihan na mga kumbaga mga veterans na nagma-mushroom. Yun po yung experience nila, yung F2 yung F2 yung mas aggressive yung amag at saka mas maraming bumunga. Ang advisable na pangtanim talaga para sa akin, yung i-advise ko, yung F1 at saka F2. Yun po yung magandang ipangtanim. Yung F0, maganda lang po yun ipang clone para paramihin. Kaya halimbawa pag yung ganito pinakita ko sa inyo, tinaniman, imagine sa ganito, kaya nyong makapagtanim ng 40 na ganito. Kung magtanim ka agad kayo dito ng direct, taniman nyo ng direkta to, yung tissue mismo, gaya nga po ng sabi nila nung iba, taniman nyo yan. Ang siguro yung matataniman nyo lang na kaparehas din nito, kumbaga gagawa kayo, yung matataniman nyo lang, baka marami na po yung 10. Hindi gaya ng ganito, nagagawa kayo ng grains, ang matataniman nyo ay pinakamababa para sa akin, pinakamababa ay 40. Kaya ko po, yan po yung dahilan kung bakit ko po pinakita sa inyo step by step. Hindi po yung hindi po yung shortcut. Hindi po ako ganun, ayoko po magturo ng ganun na kasi nga naranasan ko nang mag-study ng na galing sa iba na shortcut pala. Minsan nagiging failure ng isang gustong matuto, hindi niya alam na shortcut pala yon, yung ginawa niya, nagiging failure. Ngayon halimbawa meron naman ganito, bumili sila ng ganito na, sir pabili ng ganito, ma'am pabili ng ng spoon, tapos yung ginagawa, yung binili nila di may amag na, yung binili nila yun ang pinapangtanim din nila ng bago nilang, kumbaga pinaka-spawn nila. Gagawa sila ng ganito rin, tapos ito kukuha sila dito, yun yung itra-transfer din nila sa ganito. Ang labas po nun malamang, halimbawa kung nabili nyo na yun ay F2,
Halimbawa, F2 na yon, nabili nyo. Halimbawa, ganito, di nyo alam, F2 pala yon. Tapos binili nyo, pagdating sa inyo, ginawa nyong, pinarami nyo rin, gumawa kayo ng ganito, pinarami nyo. Yun yung pinangtanim ninyo. Tapos pinarami nyo. Ang labas na nun, yung resulta ng gawa nyo, magiging F3. Kung mga F2 yung pinangtanim ninyo, F3 na. Ngayon yung F3, itinanim na ninyo, magtataka kayo ba't namatay yung ba't walang bumunga, o kaya kung may bunga man, kunti lang. Hindi po kasi advisable ang F3. Para ina-advise ko lang sa inyo, hanggang F2 lang yung gawin ninyo. Kaya ko po tinuro sa inyo to para matuto rin po kayo, kasi pwede rin po ito pang negosyo. Yun po yung layunin ko, na matuto rin kayo, hindi yung shortcut. Tsaka yung pinakita ko po sa inyo na video, dapat po sanitize palagi. Huwag po kayong kung mayroon man po kayong nakikita na hindi sanitize yung lahat ng ginagawa, magmula sa paghawak hanggang sa kagamitan, hanggang sa area ng pinagtatrabahuhan. Dapat kasi nasa area po kayo na close. Though mayroon namang gumagawa na hindi close, pero mataas po ang chance ng contamination nun. Yung ipinakita ko sa inyo ng video ay yun po yung ina-advise ko sa inyo na gayahin. Though kung talagang formal na gagawa kayo ng ng inoculation chamber, yung parang mayroong nasa loob, hindi pa po kasi ako nakakapag-provide doon. Mayroon ko po kasi inuna. Advisable din yun, pero pwede naman basta nasa kwarto lang kayo na close, walang electric fan or aircon na naka-on. Yun po mga kaamag ang dahilan kung bakit ko po i-discuss sa inyo about sa F0, F1, F2. Wag na po kayong gumawa ng F3. Kung bumili kayo ng ganito na mayroon ng amag, wag nyo pong gawin yon. Wag nyo pong i-transfer into another para gawin yung spawn. Baka po F3 na ang kalabasan nun. Ang labas, hindi maganda yung pamumunga, hindi rin maganda ang kalat ng amag. Yung ina-advise ko po na gumawa kayo na pangtanim is F1 at saka F2. F0 gumawa kayo para pamparami ng binhi. Yun po yung katangian ng F0. Hindi po siya advisable na itanim, kundi pamparami para ma-clone nyo, para paramihin. Sa mga nagpa-reserve po ng spawn, paki-comment po ulit sa baba, paki-confirm kung tuloy po yung nyo. Hindi ko po, pasensya na po mga sir, mga ma'am, hindi ko po masyadong, lalo na hindi ko po na hindi ko na reply yung mga comment nyo. Hindi kasi nag-notify yung YouTube, hindi ako na notify na may mga comments pala ninyo, na mga pahabol na comment. Hindi ko po nabasa kaagad. Kung hindi pa ako nag-scroll ng mga comments, hindi ko po mababasa yung ibang comments nyo, na mayroon palang mga order, mayroon palang mga kung ano pa yung mga inquiries nila. Kaya paki-comment po sa baba, at saka yung iba na nagme-message sa akin, basta po ready po natin ngayon kung loobin mga nitong last week of the month ng July, or nitong first week of August. Basta PM lang po kayo sa akin sa Messenger. Ali Ken Versosa din, Ken Versosa din po. Yung pag hindi nyo po mahanap, gaya nga sabi ng iba, marami akong kapangalan daw na sa Messenger or sa Facebook. Pag hindi nyo po mag-comment lang po kayo kung ano yung FB account nyo, ako na lang po yung mag-message sa inyo, para makita magkatagpo po tayo sa sa Messenger. Yun po mga kaamag. Kaya shoutout po muna kay shoutout po kay Adi Ramok ng Dipulog City, Zamboanga del Norte, at kay Ma'am Ana Pauline Acosta. Shoutout po sa inyo mga sir, mga ma'am. Shoutout din po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa atin.
si Sir Ronald, si Bron, si Sir Rodolfo Mudlong, si Sir Rolando Dinoy, at si Sir Joel Aliejo, at si Sir shoutout din kay Ma'am Ana Marie Diaz at kay Sir Dodi Raquel Jr. Shoutout po sa inyo mga sir, mga ma'am. Salamat po sa pag-subscribe at pagsubaybay. Salamat po sa pagtitiwala ninyo. Yun nga po yung pinakita ko sa inyo. Nagbaging tayo tapos ipapasteurize natin yan ng 6 to 8 hours. 6 hours lang kung malakas talaga yung apoy, consistent. Kung meron po kayong temperature gauge, yung 6 hours lang kung malakas yung apoy na ma-meet nyo po yung 90 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, ma-maintain nyo po yun. Ngayon, kung hindi po kayo sigurado, para gawin nyo pong 7 oras. Ako minsan, pag hindi ako sure na minsan napapahina yung apoy, ginagawa kong 8 oras. Para sigurado na pagdating ng pagtanim nyo, malaki ang chance na hindi makontaminate. Kasi kung 6 hours lang, tapos yung pala mahina yung apoy, hindi namatay yung talagang dapat mapatay na mga bakterya, malaki ang chance na makontaminate, magkakaroon ng green molds o kaya kung ano pang molds dyan. Yun po mga kaamag ang mga tips natin. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa akin, lalo na itong spoon making ng Volvariela o kabuting saging. Abangan nyo rin po sa susunod. Kung gusto nyo pang ipakita, comment lang po below. Comment nyo po sa baba kung gusto nyo rin po ipakita yung pagtanim natin or pag-pasteurize natin. Pero actually from part 1 hanggang itong part, palagay ko makakaya nyo ng magsimula. Papasteurize lang naman po yung ginawa ko kanina. Binaging natin, ipapasteurize lang natin ng 6 to 8 hours. Kaya para sigurado 7 hours. Tapos pagkatapos i-pasteurize, tanggalin nyo, iset aside, palamigin. Halimbawa kung hapon na, kinabukasan nyo taniman para siguradong malamig na, saka nyo po taniman. Tapos maghihintay po kayo ng sa bulba, maghihintay po kayo ng 10 days. Pwede nang itanim yan. Ngayon, isa pa po pala, ang bulba ay compared sa oyster, yung amag niya is parang malabo, hindi katulad ng oyster na puting-puti na makikita nyo. Kaya wag po kayong magtataka, halimbawa may dumating sa inyo na spoon na parang halos wala kayong makita o meron mang konti, yun po normal lang po yun. At saka ito pa, mayroon din bumibili ng spoon ng bulba, pagtanim nila walang tumubo, magrereklamo sa seller na peke daw yung ganito ganon, peke yung binhi na binigay, walang tumubo. Po yun, hindi po yun malamang mali po yung proseso ng paggawa nyo, o yung pag nyo ng bed or yung pag-aalaga, mali po yun. As long na may makita kayong parang sapot na amag, basta may makita lang kayo na amag sa spoon na binili nyo, big sabihin po yun, legit yun, tutubo yun kung sakto yung pag-aalaga. Huwag po kayong basta-bastang kasi yung iba hindi alam, lalo na yung mga baguhan. Pag walang tumubo, ayun, magko-comment na sa Facebook o kung saan-saan na yung binilhan nila peke daw, peke yung spoon, ganito, walang tumubo, hindi namunga. Po yung nasa pag-aalaga po yung mga kaamag. Kaya wag po tayong magpadalos-dalos. By the way, yung mga bibili sa akin, online ko naman, saksi po yung ibang nagme-message sa akin. Saksi ko po yun na pag may time ako, nire-reply ko po lahat sila. Ayoko pong hindi ma-replyan lahat. Nire-replyan ko po lahat. Pag may time ako, sinasagot ko po yung mga inquiries. Kaya pag bumili po kayo sa akin, kung may tanong, feel free po na magtanong kayo sa akin. At pag may time ako, sigurado sasagutin ko po kayo sa abot ng aking nalalaman. Tuturuan ko po kayo. Kaya yun po mga kamag, yung mga bibili ng
spawn ng oyster mushroom at saka volvariella, comment nyo po sa baba at mag-message din po kayo sa akin, Ken Versosa, or i-ano nyo lang yung Facebook nyo, ako na po yung mag-message sa inyo kung hindi nyo po ako mahanap. Yun po mga kaamag, goodbye for now at salamat sa Diyos. It's caught in the crossfire.